May mga panahon kabayan, pakiramdam mo parang ikaw lang yung lumalaban. Sa career, health, love life, and finance. Ito ang 4 na aspeto ng buhay ng isang tao. Pero kabayan, hindi naman kailangan ganun eh. Paano kung pwede kang magkaroon ng gabay sa araw-araw na magbibigay ng swerte sa 4 na aspeto ng buhay? Narito ang gintong gabay mula sa Lika Merchandise. Modern ethnic ang finish niyan mga kabayan. Masuring pinag-aralan ng lahat ng tao mula sa Lika Merchandise ang bawat simbolo na inilagay sa gintong gabay. Ang mga nakapaikot na simbolo dyan ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin niyan ay kalasag, kalakasan, kayamanan at katalinuhan. Yung mga araw sa gitna ay inspired sa buskalan tattoo na Travelers and Compass. Kaya siya pampaswerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay. Alam naman natin na ang kulay ginto kabayan ay nag-a-attract ng mataas na uri ng swerte sa araw-araw, mataas na uri ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganyan kahalaga ang bawat simbolo ng gintong gabay. Ito ay hindi simpleng palamuti lang na sinusot sa araw-araw mga kabayan. Ito ay paniniwala na nakakadagdag, nakakatulong sa araw-araw nating gawi. Ito ay mataas na uri ng sandata laban sa hamon sa araw-araw na buhay. Kung interesado ka magkaroon ng gabay kabayan, pwede mong bisitahin ang Yellow Basket dito sa baba or visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Leandro. Walang eksaktong taon sa liblib na bayan ng Batangas. Lolo Tasyo, bakit parang ang dami po nating dalang tuyong dahon at mga kahoy? Ilang buwan po ba tayo magsisiga? Wika ni Leandro. Hindi lang yan para sa siga, Leandro. Alam mo naman, napakaraming taong nangangailangan ng tulong ko, ng tulong natin. Hindi lang yung may mga pisikal na sakit o karamdaman, kundi pati na rin yung mga nangangailangan ng espiritual na tulong. Kita mo naman, hindi bumababa sa 10 o minsan 20 katao pa ang lumalapit sa atin sa isang araw. At isa pa, dinadayo din tayo ng mga taga-Karatig Bayan. Tugon ng lolo na si Lolo Tasyo, isang albularyo at respetado sa bayan. Kung ganun po parang kulang pa tong dala natin. Huwag ka mag-alala po, babalik pa naman tayo. Pero sa susunod na araw na lang. Alam kong pagod na kayo ni Lando. Hoy, Lando! Ayos ka lang ba dyan? Hindi sumagot si Lando. Sa halip ngumiti lang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Kitang-kita sa kanyang muka. Nahihirapan siya, ngunit pilit na itinatago. Alam mo, Leandro, minsan, pwede kayong pagkamalang kambal ni Lando. Kaso sa oras na ibuka yung bunganga mo, kitang-kita kagad na magkaiba kayo. Postura palagi, halatag tahimik at mahihain si Lando. Yun nga po minsan iniisip ko, baka ampon yung isa sa amin. Ano ka ba, Leandro? Imposibleng hindi kayo magkapatid. Bukod sa talagang magkamukha kayo. Namanan nyo lang yung ugali na magulang nyo. Si Lando halatang katulad yan ng nanay mo. Madalas tahimik, nakareserba, pero ikaw naman katulad ng ama mo. Ngumiti na lamang si Leandro, nagpatuloy sa paglalakad. Pagkarating sa bahay. Oh, bakit parang ang aga nyo ngayon? Teka, nasaan si Lando? Wika ng ina, habang naghahanda ng pagkain. Kagad lumingon sila Leandro at Lolo Tasyo. Sinigurado kung nakasunod ba ang kapatid. Ayun, nandun po sa likuran ay. Lando, ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Leandro, sabay takbo palapit sa kapatid. Agad niyang kinuha ang isang sakong dala nito at pinasan sa balikat. Ayos lang ako kuya, kaya ko naman mag-isa. Ngunit narinig sa boses ng binatilyo
Hirap na ito. Ano ka ba? Tignan mo nga yung hininga mo pa lang eh. Halatang susuko ka na. Ako nang bahala dito. Pumasok ka na at magpahinga. Hindi naman masamang humingi ng tulong, Lando. Lalo na pamilya naman tayo eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kapag kailangan mo ng tulong magsabi ka. Sa susunod tawagin mo lang ako. Paalala ni Leandro sa nakababatang kapatid, sabay hawak sa balikat nito. Pinilit ngumiti ni Lando kahit mahina. Minsan hindi niya mapigilang malungkot dahil hindi katulad ng kuya. Si Lando ay mas mahina. Hindi lang sa personalidad, kundi pati na din sa pisikal na kalakasan. Paminsan pakaramdam ng binatilyo, wala siyang naitutulong sa pamilya kung hindi maging pabigat lamang. Bakit ka malungkot, Lando? Sabi ko naman sa'yo, mauna ka na sa bahay para makapagpahinga ka eh. Pasensya na kuya. Palagi mo na lang akong kailangan tulungan o iligtas eh. Parang wala na akong kayang gawing mag-isa. Huwag mo sabihin yan, Lando. Isa kang mahalagang parte ng pamilya natin. At huwag mo sabihin yan sa sarili mo. Malakas ka. Matapang ka. Nasa loob ng kalooban mo ang lakas. Yung sa akin kasi nasa labas eh. At naamoy mo ba yun? Mukhang masarap yung hapunan natin. Tara na! Pinunasan ni Lando ang bakas ng luha sa sariling mga mata. Dali-dali silang pumasok sa tahanan. Maliit man ang bahay nila, isang kubo na yari sa kawayan at iba pang natural na kagamitan na matatagpuan sa kalikasan. Madalas namang masaya at kumpleto ang pamilya. Nagsimula ng magapunan. Dumating ang ama mula sa sakahan. Masayang nag-usap patungkol sa iba't ibang bagay. Ngunit si Lolo Tasio. Naku, Tay. Sisingit mo na naman niyang nilalang. Halos kada usapan binabanggit mo ang kalabaw. Wika ng ina. Totoo naman kasi yon. At hindi yon basta kalabaw. Balaw yon. Sinasabi ko sa inyo, ang balaw ay isang nilalang na napakalakas. Bihira lang ito magpakita pero sa oras na piliin ka, Diyos ko, parang wala nang makakapigil sa'yo. Kaya sa totoo lang matagal ko nang hinahanap ang nilalang na ito. Kahit hindi niya ako piliin, sapat na sa aking masilayan siya. Lolo Tasio, kung hindi niyo pa nakikita yung balaw, paano yung nalaman yung tungkol dito? At ano bang itsura nun? Isang kalahating tao at isang kalahating kalabaw. Ay, tumigil nga kayo dyan. Kung gusto niyong pag-usapan yung nilalang na yan, huwag sa pagkainan. Nagtinginan na lamang si Leandro at Lolo Tasio. Sa isang tingin lang, nagkaintindihan na ang dalawa. Nang gabing yon matapos kumain, lumabas sa maglolo upang mag-usap pa sa mga karanasan ng matandang albularyo, lalo na't interesado ang binatilyo sa mga kwento nito. Pero bago pa tuluyang makalabas, nakasalubong nito ang kapatid. Uy, Lando, gusto mong sumama sa amin ni Lolo? Saan naman kayo pupunta, kuya? Gabi na. Hindi ba delikado sa labas lalo na't gabi? Hindi yan at isa pa, kasama naman natin si Lolo Tasio. Tao man yan o hindi, siguradong poprotektahan tayo ni Lolo. Siguro, kayo na lang muna kuya. Magpapahinga ako sa kwarto Mukhang napagod ako sa ginawa natin kanina. Ano ba yan? O sige. Pero sa oras na magbagong isip mo, alam mo kung saan kami hahanapin. Huling wika ni Leandro bago tuluyang lumabas. Katulad ng nakagawian, maraming natuklasan na bagong kaalaman ang binatilyo sa tulong ng lolo. Bukod kasi sa madalas niya itong kasama, madalas din silang mag-usap sa labas ng tahanan. Detalyado ang mga usapan. Paminsan pakiramdam ni Leandro na siya mismo ang nakakita o nakaranas ng mga pangyayari.
Makalipas ang ilang taong pamumuhay ng payapa, hindi inasahan ng pamilya at ng bayan na darating ang araw na magbabago ang lahat. Kinabukasan, isang kakaibang ingay ang gumising sa buong baryo. Mga boses na sabay-sabay na nag-uusap. May mga umiiyak. May nagdarasal. Ang iba naman ay nagmumura sa labis na takot. Nagkaroon ng komosyon. Halos hindi na maipinta ang itsura ng naroon. Maputla, pawisan, nanlalaki ang mga mata. Bitbit ni Leandro ang supot na mga pinamili. Kasunod si Lolo Tasio nang mapansin nila ang kumpulan ng mga tao. Anong nangyayari, Lolo Tasio? Hindi ko rin alam pero tignan natin. Baka may maitulong tayo doon. Habang papalapit sila, unti-unting sumingit ang isang mabahong amoy sa hangin. Hindi lang basta amoy ng patay, kundi parang tuyong laman na matagal nang nakababad sa araw. Isang hakbang pa, muntik nang maisuka ni Leandro ang kinain niya nung umaga. Huwag mong titigan, iho. Hindi pa kaya ng sikmura mo. Wika ni Lolo Tasio habang tinatapik ang balikat ng apo. Sana ho, sinabi niyo kagad bago ko nakita. Ano po yun, Lolo? Bangkay. Pero mukhang hindi normal. Itsura pa lang, halatang hindi tao ang gumawa. Tuyong-tuyo. Parang hinigop mula sa loob ang laman at Tama na, Lolo. Hindi ko na nga tinitigan. Pinapaalala niyo pa yung itsura. eh, pasensya na. Pero kailangan na nating umuwi. Aalamin ko na lang sa susunod kung anong nangyari dito. Hindi na lumingon pa si Leandro. Pero sa loob niya ay may kumikirot. Isang kutob na hindi basta-basta bangkay ang nakita. Hindi naglaon lumabas din ng katotohanan. Isa pa, dalawa hanggang sa umabot ng 3. Sa magkakaibang bahagi ng bukid, natagpuan ang iba pang mga bangkay. Lahat sila, bagamat magkakaibang tao, pare-pareho ang anyo. Tuyo, kulubot ang balat, at tila sinipsip ang mismong buhay mula sa kanilang mga katawan. Walang bahid ng dugo sa lupa. Walang sugat sa katawan. Walang bakas ng pakikipaglaban. Aswang siguro to, ang sabi ng isang matanda. Hindi lang tao ang may gawa nito. Napaka-imposible, sabi ng isang tsismosa. Lumuhod si Lolo Tasio sa tabi ng isa sa mga katawan. Marahang idinikit ang palad sa lupa. Pumikit siya sandali. Waring, nakikinig ng bulong sa paligid. Ano, nahanap mo ba, Tasyo? Hindi lang dugo ang kinuha, maging ang lakas at kaluluwa. Habang umiiyak ang mga kaanak ng yumao sa likurang bahagi ng matanda, nakatayo si Leandro. Ang mga kamao ay nakakuyom, tila nagtitimpi. Gustong lumaban, pero hindi alam kung paano. Sa pagkakataong yun, hindi tulad ng unang beses na nakakita ng bangkay ang binatilyo. Imbis na umurong, mas tumalim ang titig ni Leandro. Hindi to tama. Wala silang kalaban-laban. Kinuha lang sila ng ganun-ganun lang. Para sa mga aswang na yan. Isa lang silang pagkain. Parang baboy na kinatay. Hindi man lang nila inisip na may pamilya ang mga biktima. Mga inosenteng nauulila dahil sa ginawa nila. Babalik yan. At kapag bumalik sila, hindi na tayo dapat nakatago. Lalabanan natin sila. Pagdating ng hapon, nagpa siya ang maglolo. Ihanda ang tahanan sa potensyal na pag-atake ng mga aswang. Naganda sila ng mga harang sa bakuran. Matalim,
matibay, at may mga dasal na pangontra sa mga nilalang ng dilim. Habang nagpupukpok na mga kahoy, tila may kapitbahay na nainis sa ingay na ginagawa ng dalawa. "Tao po! Tao po!" Wika ng isang babae. Kinakatok ang pintuan nila. Ako na po, Lolo. Dito na lang po kayo para hindi maputol ang ginagawa nyo. Wika ni Leandro. "Sabing tao po eh! Wala ba nakakarinig dyan?" Ay nako, sabi na nga ba ikaw yan anding eh. Kababae mong tao pero parang lalaki ka. Ano bang kailangan mo? Bingi ba kayo? Hindi nyo ba ako naririnig? Ang ingay-ingay nyo eh. Ano bang ginagawa nyo dyan? Ano bang pakialam mo? Inaano ko ba ng ingay namin? Kung hindi mo alam, nagpapahinga ang nanay kong may sakit. Kaya kung pwede ba, hinaan nyo yung ingay nyo. Pues, kung kailangan mo talagang malaman, importante ang ginagawa namin ni Lolo Tasio. Kaya hindi mo dapat guluhin. Mas importante pa ito kaysa sa pagpapahinga ng nanay mo. Kung hindi namin makukumpleto o hindi kaya magkamali kami, siguradong hindi lang yan sakit ng nanay mo ang poproblemahin mo. Grabe ka, pangit ka na, bastos ka pa. Eh, anong nangyayari dyan? Ay, Anding, ikaw pala. Inaaway mo na naman siguro, Leandro? Huwag kang ang ganyan. Ganyan ka ba trumato ng babae, anak? Biglang singit ng ina. Nay, hindi naman babae yan eh. Ay, tumigil ka na. Pasensya na, Anding. Kakausapin ko na lang si Itay na hinaan ang ginagawa nila para makapagpahinga ang nanay mo. Leandro, ano ba kasing ginagawa ng lolo mo? Naghahanda po kami na sa pagdating ng mga aswang. Ano? Mga aswang? Huwag mo sabihing maingay ka na nga, ignorante ka pa. Sa dami-daming bangkay na natatagpuan sa bayan, imposibleng wala kang nabalitaan sa aswang. Hindi ako ignorante, no? Malamang alam ko yan, pero mga aswang? Yun ang tingin niyong gumawa sa mga yon? Oo naman, si Lolo Tasio mismo ang nagsabi. O sige, maniniwala na ako. Kung ikaw lang yung nagsabi, isipin kong baliw ko eh. Pero dahil si Lolo Tasio naman, siguradong kapanipaniwala ko naman ang sasabihin niya. Sige po, Aling Tessa, mauna na po ako ha. Maraming salamat po sa pag-unawa niyo. Huling wika ni Anding, bago ito tuluyang umalis. Nakita mo ba yun, Nay? Nagawa pa akong tasan ng kilay. Nakakainis talaga yung babaeng yan. Ano ka ba kasi, Leandro? Bakit ganon ka makipag-usap sa babae? Alam mo, dapat ang mga babae ginagalang. Tinatrato mo sila na parang bulaklak. Mahinhin. Maamot may pag-iingat. Walang kahinhin-hinhin sa balat yung babaeng yun, Nay. Mas mahinhin pa si Lando kaysa sa kanya eh. Teka. Nasaan nga pala si Lando? Bakit hindi nyo kasama? Hindi ko nga rin alam na eh. Ang sabi niya magpapahangin muna siya sa labas. Siguro mamaya uuwi din po yun. Eh, mauna na ako. Marami pa akong labahan. Ikaw nang bahala sa lolo mo. Sige po, Nay, nandito lang naman po kami. Pagdating ng hapon, kung kailan papatapos na sana ang ginagawa ng maglolo, biglang bumalik si Anding. Ano ba naman yan? Ikaw na naman eh. Patapos na kami kaya huwag ka na mag-amok ha. Ano ba? Hindi ako naparito para magreklamo, no? Anong kailangan mo? Ano kasi, kung totoo yung sinasabi ng lolo mo, na may mga aswang baka pwedeng... Bilisan mo magsalita ba? Malapit nang dumili mo. Baka maglabasan na yung mga yan eh. Huwag ka na kasing sumabat. Pero baka pwede kong kausapin yung lolo mo. Manghingi kami ng tulong eh. Pwede nyo ba kaming bigyan ng proteksyon laban sa mga aswang? 2 lang kami ni nanay sa bahay, walang lalaki sa amin eh. Pagkatapos mo kong sungitan, gaganyang-ganyan ka ngayon. Abay oo naman ha. Ayos lang sa amin na tulungan kayo ng nanay mo, 'di ba Leandro? Singit ng matandang albularyo, sabay akbay sa balikat ng apo.
Pero lolo, tatapusin lang namin to sandali andeng ha. Mamaya pupunta kami sa inyo. Pero pakihanda sana mga gamit na ito para mapabilis ang pagkakarga ng orasyon. Wika ni Lolo Tasyo. Sabay abot ng papel sa dalaga na may mga nakalistang gamit. Maraming salamat po, Lolo Tasyo. Dali-dali na itong umalis papunta sa kanilang tahanan. Kitang-kita sa mukha nito ang ligaya. Lolo, bakit niyo naman tinulungan yung babaeng yun? Nakakainis yun eh. Ano ka ba, Apo? Sa dami nating tinulungan, kapitbahay natin hindi mo pagbibigyan. At isa pa. Bukang bagay kayo ni Andeng. Si Lolo naman nakakadiri. Kung magkakaroon man ako ng nobya balang araw, hindi yung katulad nun. Gusto ko yung mainhin, yung parang dalagang Pilipina. Eh yun, kala mo lalaki. Ano ka ba, Iho? Kaya lang naman ganyan siya dahil walang lalaki sa bahay nila. Siyang tumatayong haligi, lalo na't dalawa lang sila ng nanay. May sakit pa yung nag-iisang magulang na sana'y poprotekta sa kanya. Wala siyang ibang magagawa kung hindi magpakatatag. At kahit mapagkamalan pa siyang lalaki sa kilos niya at pananalita, sana maunawaan mo na kinakailangan niyang magpakalalaki para mabuhay sila sa mundong mapang-api. Katahimikan ang bumalot sa paligid ng sandaling yun. Hindi inakala ni Leandro na may dahilan pala kung bakit ganon ang asta ng dalaga. Sa loob ng ilang taon, walang ibang naisip si Leandro kundi naiinis siya sa babae. Pero dahil sa sinabi ng lolo, nagkaroon ng bagong pananaw ang binatilyo. O ano? Bakit parang natahimik ka? Mukhang marami pa akong kailangan matutunan, Lolo. Kung hindi pa po kayo pagod, edi tara na po. Daling ko na yung ibang gamit nyo para mabilis nating matapos yung pagprotekta sa bahay nila Andeng. O sige, pero magpapahinga lang ako sandali, Apo. Maya-maya alis tayo. Maganda ka. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo na ang maglolo sa kapitbahay. Sinalubong sila ni Andeng. Nakahanda na ang mga gamit na kailangan ni Lolo Tasyo. Aba, ang bilis mo, Iha. Mukhang maaasahan ka talaga. Ginawa ko lang po yung nararapat, Lolo Tasyo. Habang nagkakarga ng orasyon si Lolo Tasyo, tumulong si Alejandro at Andeng sa mga kailangang iabot sa matandang albularyo. Nang mga panong yun, hindi alam ni Leandro kung bakit nakatingin siya sa dalagita. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Tila nabuhusan ng tubig si Leandro nang magsalita ito. Bakit? Inaano ba kita? Kanina pa kita nakikita eh. Akala mo hindi ko napapansin? Tingin ka ng tingin. Hindi mo naman kailangan tumulong dito kung ayaw mo eh. Kaya kong tulungan si Lolo Tasyo mag-isa. Ay, naku talaga tong babaeng to. Matapos ang ilang oras, natapos na ang ritual pang proteksyon. Iha, ayos na kami. Wala kang dapat ibigay. Hindi naman kami naniningil o nanghihingi ng kahit anong kapalit. Sapat na ang pagtulong namin sa kapwa. Sino-sino pa ba magtutulungan tayo-tayo lang din naman. Kahit na po Lolo Tasyo, nakakaya po na wala man lang maabot sa inyo. Seryoso, Iha. Ayos lang talaga yon at isa pa. Baka'y nahanap na kami ng nanay nito. Bagyang natahimik ang paligid. Kagad naman itong nabasag nang biglang kumulo ang tiyan nila Leandro. Mukhang gutom na po kayo eh. May hinanda po akong hapunan sa loob. Kung mamarapati niyo po, kahit yun na lang po sana tanggapin niyo bilang pasasalamat. Nagkatinginan ang maglolo. Kita sa mata na kahit gusto sana nitong tumanggi, meron sa loob na nais matikman ang luto ng dalaga. O sige.
Gusto naming malaman kung masarap ang luto mo. 'Di ba, Leandro? Habang kumakain. Grabe! Napakasarap ng luto mo, Andeng. Pwedeng-pwede ka na mag-asawa. Oh, Leandro, pagtungtong mo sa tamang edad, huwag ka na magpatumpik-tumpik. Pakasalan mo na si Andeng. Halos nabilaukan ang dalawa nang marinig ang sinabi ng matanda. Si Lolo naman, kumain ka na nga lang dyan. Matapos kumain, nagpasalamat si Leandro at Lolo Tasio sa hapunan. Habang naglalakad pauwi, patuloy sa pangaasar si Lolo Tasio. Lolo naman, buong magdamag niyo kaming inasar ni Anding. Eh bakit? Ayaw mo ba? Hindi ka naman tumatanggi. Basta Lolo Tasio, hindi ko pa naiisip yung mga ganyang bagay, no? Marami pa akong gusto magawa sa buhay. Sa susunod na siguro yan. Mabuti naman kung ganon, apo. Pero, sa oras na gusto mo na botong-boto kami ng nanay mo kay Andeng. Hindi na sumagot pa si Alejandro matapos nun. Pero sa loob nito, unti-unting nagbabago ang tingin sa dalaga. Pagdating sa tahanan, sinalubong sila ng ina. Pasensya na po, natagalan kami na eh. Doon na po kasi kami kumain ni Lolo eh. Ay, ganun ba? Ayos lang naman, Leandro. Pero si Lando, nakita niyo na ba? Ano? Hindi pa rin umuwi si Lando? Eh saan naman kaya pupunta yun? Sa puntong ito, nag-alala ang pamilya. Ako nang bahalang maganap kay Lando. Manatili ka lang dito, gabi na. Baka mapano ka sa daan. Hindi po pwede, Lolo Tasio. Kung nasaan po kayo, dapat nandun din ako. At isa pa, hindi rin ako mapapakali dito na walang ginagawa samantalang kayong dalawa nasa labas pa. Eh paano kung kailangan nyo ng tulong ko tapos wala ako? Ay, o siya, sige na. Alam kong hindi ka magpapapigil. Mag-iingat kayong dalawa. Kinuha ni Lolo Tasio ang baston. Samantalang si Leandro naman, nagsindi ng lampara. Pero bago pa tuluyang lumabas, dumating si Lando. O Lando, saan ka ba nang galing? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo ha. Hindi ka man lang nagpaalam kay nanay kung saan ka pupunta. At saka kung sino kasama mo. Ha? Nagpaalam ako kay nanay ah. Pero hindi ko lang namalayan yung oras. Pasensya na po ah. Siya, ang importante ligtas ka. Sa susunod anak, magsabi ka sana. Para hindi kung ano-ano yung iniisip namin dito. Kumain ka na ba? Kumain na po ako, Nay. Sige ho. Mauna na po ako sa kwarto. Pagod na po ako eh. Bagamat nag-aalala ang pamilya ng sandaling yun, hinayaan na lang muna nila ang binatilyo na magpahinga. Kaso nga lang, ang hindi nila alam, dito na nagsimula ang pagbabago ng kapatid. Ilang linggo ang lumipas. Napansin ni Lolo Tasio at Leandro na tila sunod-sunod ang pag-alis ni Lando. Ilang beses nilang tinatanong, kinukumusta, pero ayaw sabihin ng binatilyo kung saan at kung sino ang kasama nito. Lolo Tasio, di ba dapat mag-alala tayo? Kasi kung normal na kaibigan lang yung pinupuntahan ni Lando, di sana hindi siya mahihiyang magsabi sa atin. O hindi kaya ipakilala yung bago niyang kaibigan. Tama ka, iho. Kailangan nating makilala ang kaibigan ng kapatid mo. Sa ayaw at sa gusto niya, lalo na ngayon, laganap ang mga pagpatay. Pero wag naman sana. Mas mabuti nang magalit siya sa atin dahil pinilit nating kilalanin kung sino man ang kinikita niya. Kaysa isang araw, magulat na lang tayo, makita natin siyang bangkay. Tama po kayo, Lolo. Mamaya sasabihin natin kay Lainay na kukuha lang tayo ng mga panggatong. Alam ko,
Kapag niyaya ko na naman si Lando tatanggihan Tulad ng mga nakaraan kong yaya sa kanya. Pagtapos po, doon natin siya sundan. Maganda ang plano mo, Apo. Gagawin natin yan. Katulad ng napag-usapan, kinabukasan, matagumpay nilang nasundan si Lando kung saan man ito papunta. Sa liblib na bahagi ng kagubatan, mas liblib pa kung saan sila madalas napunta. Sa madilim at tila katakot-takot na parte ng kakahuyan, kung saan kahit tirik ang araw, hindi nasisinagan ng liwanag. Doon nila nakita ang misteryosong binatilyo na lihim na kinikita ng kapatid. Halos hindi nagkakalayo ang edad nito sa dalawa. Maputla ang balat. May kapayatan at hindi pangkaraniwan ang pagkaitim ng buhok. Lolo, parang may kakaiba sa lalaking yan Hindi ko lang masiguro kung ano. Ramdam ko rin, Iho. Talagang may kakaiba sa lalaki na yan. Pero mahirap nang manghusga, lalo pat hindi natin siya nakikita sa malapitan. Anong ginagawa nila, Lolo? Nakikita niyo ba? Ikaw talagang bata ka Ako yung mas matanda, malamang malabo yung mata ko. Ikaw dapat yung nakakakita ng malinaw Hindi ko rin po kasi makita Halika na. Lapit tayo ng kaunti para makita natin. Habang kumikilos papalapit, kitang-kita nila na nag-e-ensayo ang dalawa. Laking gulat ni Leandro nang makita ang estranghero na kahit may kapayatan, napakalakas ng katawan. Namangha si Lolo Tasio nang makita kung gaano kabilis na iwasan ni Lando ang atake nito. Kahit papano, nakaramdam ng tuwa ang dalawa. Ang mahinhin at tila mahinang si Lando. Ngayon, nag-iba na ang lakas. Manonod pa sana ang dalawa. Kaso nga lang, nakatapak ng sanga. Shh! Lolo Tasio naman! Pasensya na. Pero teka, hindi ako yun Magtatalo pa sana ang dalawa. Ngunit nakita na sila ni Lando. Sa isang kisap mata, ang lalaking kasama kanina ng kapatid, naglaho na parang bula. Kagad kinusot ni Leandro at Lolo Tasio ang mga mata. Nakita mo yun, Lolo? Nasaan na yung lalaki? Oo nga Akala ko ako lang Akala ko namamalik mata ko. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Seryosong tanong ni Lando. Mas malalim at malamig na ang boses nito. Napadaan lang kami. Hindi ka namin sinusundan, pangako yan. Nagkataon lang na nakita namin kayo dito. Sino ba yung kasama mo? Hindi kagad sumagot si Lando. Napatingin sa direksyon kung saan nagtungo ang misteryosong lalaki. Hindi na mahalaga kung sino yun. Sige na, babalik na ako. Mukhang hindi na ata magandang ginagawa mo, Lando. Bakit ka naglilihim sa amin? Bakit kailangan mong itago yung ginagawa nyo? Hindi mo man lang pinakilala sa amin ang bago mong kaibigan. Ni minsan, hindi ka namin pinapakialaman o tinututulan sa gusto mo. Eh di kung ganun, wag mo nang alamin ang ginagawa ko ngayon. Isang beses ko lang sasabihin sa inyo na ayos lang ako. Kailangan ko ng oras at lugar. Sa susunod, wag yun na akong sundan. Dama sa boses ni Lando na tila may malalim pang lihim na tinatago. Kailangan naming masiguradong ligtas ka. At ligtas din kung sino man ang lalaking yun. Alam mong napakadelikado ng panahon ngayon. Maraming bangkay na natatagpuan sa bayan natin. Hindi ka ba natatakot na baka sa susunod ikaw ang matagpuan namin? At isa pa, Apo, hindi naman namin tututulan kung gusto mong lumakas at mag-ensayo. Mahusay ka nga kanina Hindi na nakasagot pa si Lando. Namula ang mukha nito at napayuko na lamang. Hindi sigurado kung nahiya
nagalit o pareho. Umalis na lamang ito at hindi na lumingon pa. Saan ka pupunta, Lando? Hoy! Hindi sumagot ang kapatid. Hayaan mo na siya, Leandro. Hayaan natin mag-isip at ayusin ang kanyang nararamdaman. Nagbibinata na kayong dalawa. Hindi talaga may iwasan ng mga ganitong bagay. Halika na, umuwi na tayo. Kailangan nating malaman kung sino ang lalaking kinikita ng kapatid mo. Kung siya ba'y mabuti o hindi. Habang tumatagal, nararamdaman na ng pamilya ang unti-unting pagbabago ni Lando. Madalas ang pag-uwi ng gabi, mas tahimik pa kumpara noon. Mas tipid kung magsalita. Walang balak makipag-usap sa pamilya. Ilang beses sinubukang lapitan o kausapin ng ina. Pero kahit anong gawin, ayaw magpaistorbo ng binata. Bukod pa dito, patuloy pa rin ang mga bangkay na natatagpuan sa bayan. Labis na ang takot na nararamdaman ng mga tao at halos lahat nanghihingi na ng tulong kina Lolo Tasio upang malagyan ng proteksyon ang mga tahanan. Ngunit dahil sa dami, hindi na kinakaya ng dalawa ang trabaho. Kalaunan, unti-unti na ring nababawasan ang mga nabibiktima. Kaso nga lang, ang mga nauulilang pamilya ng mga nasawi, hindi maiwasang magalit sa matanda dahil hindi sila natulungan. Grabe naman yung mga yun, Lolo. Hindi ba nila nakita kung ano yung sinasakripisyo nyo? Oras, pagod ang ginagugol nyo para lang tulungan sila. Hindi ka nga nanghingi ng bayad eh. Libre ang serbisyo, pati yung proteksyon na binibigay. Hindi ba nila naisip na matanda ka na at hindi mo kayang iligtas lahat ng sabay-sabay? Galit na galit si Leandro matapos awayin ng isang residente ang matandang albularyo. Hayaan mo sila, Apo. Intindihin na lang natin. Namatayan sila ng mahal sa buhay at hindi nila alam kung anong gagawin dahil hanggang ngayon, hindi natin matuntun kung sino ang may gawa ng mga ito. Isipin mo na lang paano kung wala ako. Hindi na proteksyonan ng tahanan nyo at isa sa pamilya mo naging biktima ng aswang. Kahit ayaw mong manisin ng kapwa, hindi mo maiiwasang magkaroon ng sama ng loob. Sandaling katahimikan ang namagitan sa dalawa. Inisip ni Leandrong mabuti ang sinabi ng lolo. Nga pala, Lolo Tasio, si Lando, kumusta na ba siya? Parang ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Pasensya ka na, Apo. Hindi ko masyadong natutukan ng kapatid mo. Alam mo naman, sa dami nating tinutulungan at ilang beses kong sinasagawa ang ritual ng proteksyon, nauubos ang lakas ko. Pero sa palagay ko, meron talagang itim na aura. Misteryoso yung lalaking kinikita niya. Kahit gaano pa tayo mag-alala, hindi natin kayang pigilan ng taong ayaw magpapigil. Pero sa oras na kailanganin niya tayo, sisiguraduhin naman natin na nandyan tayo para tulungan siya. Ayaw man sana ni Leandro na tanggapin ang katotohanan. May sarili ding buhay ang kapatid. Kahit matigas ang ulo nito, kailangan nilang respetuin ang kailingan nitong hayaan, mapag-isa, lalo na kung ligtas naman at nakakauwi din sa araw-araw. Isang gabi, nabasag ang katahimikan sa bayan nang may isang ginang na napasigaw ng napakalakas. Sa sobrang lakas, nakakabahala ang sigaw nito. Halos lahat ng kapitbahay nagising upang tignan kung ano ang pinagmulan. Doon, nakita nila ang isang katakot-takot na pangitain. Nagtipon ang grupo ng mga aswang. Hindi sila basta iisang nilalang lamang, isang pangkat, isang gutom na mga halimaw, kumikilos na parang may iisang isipan. Sa unang tingin, mapagkakamalan silang mga taong nakatayo sa dilim. Ngunit kapag tititigan ng mabuti, doon lamang lilitaw ang tunay na anyo. May ilan na napakatangkad, payat na payat,
Ang mga buto nila ay tila gusto nang lumabas sa balat. Ang mga braso ay sobrang hahaba, halos sumayad na sa lupa, at ang mga daliri ay mahaba. Baluktot na parang mga kawit na sanay nang kumuha ng mga laman. Ang mga mata ay kumikintab sa dilim, parang mga basang bato na nasinagan ng liwanag. Ang iba naman, mas mahaba ang tindig, ngunit malapad ang mga katawan. May mga nakausling panga, mga ngipin na sobrang haba, hindi na kaya pang itago sa loob ng kanilang mga bibig. Kapag bumubuka ang labi, makikita ang maitim at mahabang dila. Makapal, kumikilos na parang may sariling buhay. Sa dulo nito, may malagkit na likidong tumutulo, kumikintab na parang laway, ngunit mas malapot. Merong nakakasulasok na amoy. Sa isang iglap, nagkagulo ang baryo. Lolo, kailangan natin silang tulungan. Oo apo, pero tignan mong mabuti. Karamihan sa mga bahay hindi nila kayang pasukin dahil yan sa proteksyon na ginawa natin. Kaso paano po yung iba? Yung mga hindi natin nalagyan? Kailangan natin silang puntahan at patuloyin muna sa mga tahanan na merong proteksyon. Halika na, huwag na tayo magsayang ng oras. Nang gabing yun, dala-dala ang mga kagamitan. Buong tapang at lakas, tinulungan ang mga residente na hindi pa nabibigyan ng proteksyon. Sandali po, sasama ako. Pangako hindi ako magiging pabigat. Nag-alangan man ang maglolo sa sandaling yun. Sa huli, napagpasya na magtiwala sa abilidad ng dalaga. Katulad ng inaasahan, hindi sila nabigo. Maliksi, matalino, maaasahan si Anding. Hindi siya ang tipong kailangang iligtas o tutukan. Kaya nito ang sarili at mas marami itong naitutulong. Hindi mapigilan ni Leandro. Humanga sa dalaga. Ngunit hindi niya ito pinapahalata. Nang matapos ang pagtulong ng tatlo sa mga residente, biglang nakaramdam ng kakaibang panganib si Leandro. Lolo Tasyo, si Lando po nasa bahay siya kanina? Parang hindi ko siya nakita po. Namutla ang dalawa sa nalaman. Maraming salamat sa tulong mo, Anding. Pero kailangan na naming umuwi. Lolo Tasyo, ihatid muna natin siya sa tahanan bago natin hanapin si Lando. Tumango ang matanda. Dali-daling ibinalik ang dalagita sa tahanan. Hindi na sila nagsayang pa ng oras. Kagad nilibot ng dalawa ang madilim na kagubatan. Bitbit ang lampara, baston ng lolo at iba pang anting-anting. Sinuri nila ng mabuti ang lugar. Ilang beses tinawag ang pangalan ng kapatid pero walang sumagot. Habang tumatagal, mas bumigat ang pag-aalalang nararamdaman ng dalawa. Iho, huwag kang lalayo masyado sa akin. Nasa akin ang mga proteksyon. Hindi ko masisiguro ang kaligtasan mo kapag lumayo ka. Naiintindihan ko po, Lolo Tasyo. Nabasag ang katahimikan ng dilim nang makarinig ng napakalakas na alingawngaw ang dalawa. Kasunod ang boses ng isang binatilyo. Lolo! Si Lando! Abangan ang susunod na episode ng ating kwento. Mga kabayan, kung gusto nyong i-upload natin kaagad ang next episode ng istorya, comment nyo lang, #upload mo na yan. Maraming salamat.